niyo sana ito, kung pagkakataon ko pwede niyo screenshot, para hindi kayo ma-pressure pagdating ng halalan dyan sa overseas. Pag-screenshot ito, ito na ang inyong maging gabay para nandito na po lahat ng mga at ito po yung Duterte 9 sa Senado. Paki-picture nyo na lang o screenshot ninyo. Salamat sa paalala mo, DJI. Sana ay maipaalala mo rin pagdating sa inyong gaganaping malaya at payapang pagtitipon-tipon dyan sa Japan. Itong ating Duterte 9, Duterte approved, endorsed, and certified candidates. Ano? Yes po. And may question lang ako, attorney. Kasi marami din po nagtatanong sa akin. Di ba po 12 ang senators na dapat iboto? Or okay na yung 9 lang? Valid pa rin po ba yung kahit 9 lang ang iboto na? Valid po yung 9. Valid po yung 9. Valid po yung kahit 9 lang. Oo, 9 lang. Dito lang tayo sa Duterte approved, endorsed, and certified candidates. Yung Duterte 9 sa Senado. Pakitulungan po ninyo. We must have the numbers in the Senate. Meron pong higit na lakas kapag meron tayong numero sa Senado nang sa ganun mapigilan natin ang patuloy na pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon at meron tumindig at higit na lalaman para sa kapakanan at karapatan ng Pilipino. Ano, DJI, maraming salamat. Opo, salamat po. Mag-iingat kayo. Yanda naman natin si... Thank you. Thank you po. Si G. Hi, G. G. Hello po. Good evening po, attorney. Good evening. Taga saan si G? Nandito po ako sa Hong Kong po. Sa Hong Kong ka naman. Kamusta sa Hong Kong po ako. Taga Butuan po ako. Pero andito ako sa Hong Kong po. Nagkita ko tayo. Oo. Kamusta? Okay lang po. Yun din po yung concern ko po yung sa online voting din po ba. Kasi parang madadaya tayo dyan, di ba? Well, wala ka talagang kaya po hindi ka talaga yan masusolve na. Umaasa po tayo sapagkat kahapon ay nagsampa ng kaso ng petition for certiorari and prohibition. Sila Attorney Israelito Boventorion, kasama yung ating mga kasama sa Duterte 9, si Attorney Raul Lambino at si Attorney Jimmy Bondo. Tayo po yung petitioner at pumirma rin po ako dyan, subalit hindi na po ako nakasama sa pag-file kahapon. Ito po sana pagbigyan ng Korte Suprema, tingnan natin. Kung hindi man, kung hindi ito agarang aksyonan ng ating Korte Suprema, ang nakikita kong lunas dito sa ating pangamba, dapat higit tayong lumabas at bumoto sa May 12. Para nang sa ganoon, higit na maraming boto ang magdadala dito sa Duterte 9 sa Senado. Yun ang ating gawin, G, pati sa iyong pamilya, sa Butuan, paki-remind mo sila, paki-kampanya mo kaming lahat. Opo, nagkampanya po ako sa iyo, nabi kong post tayo po. Thank you ha, mag-iingat ka dyan. Sige po. And I will see you soon. Thank you. Sige po, bye-bye. Si Robert naman. Robert, it's your turn. Robert? Sino yung next? After Robert, walang pangalan yung kasunod eh. Zach. Ito si Robert. Si Robert muna. Robert, ikaw muna. Nawala si Robert. Robert, ikaw na. Paki-on mo yung microphone mo. Robert, nakamute ka. Yan. Magandang hapon po. Magandang hapon, Robert. Taga saan naman si Robert? Taga Iloilo. Taga Iloilo. Opo. Pero dito po ako nakatira sa Dasmariñas, Cavite. Nasa Dasmariñas, Cavite ka ngayon. Opo, attorney. Yes, Robert. Live tayo. Ano ang mensahe mo sa mamamayang Pilipino? Anong gusto mong ipahatid? Siguro, maging maging maayos na
hinihinan lang siguro natin sa pagkakataong ito yung karapat-dapat. At huwag mapadala po sa mga ayuda or binibigay nila. Tama yun, tama yun. Maging matalino tayo sa pagboto, Robert. Salamat sa iyong mensahe. At huwag tayong magpapadala sa akap, sa ayik, sa ayuda, sa kung ano-ano ba ang pinamimigay nilang pera. Kunin ninyo yung perang pinamimigay nila, kunin ninyo yung perang minumudbud nila. Pero huwag niyong ipagpalit ang inyong dignidad, ang inyong dangal, ang inyong pagkatao, ang inyong boto, at ang kinabukasan ng pamilya ninyo at ng bawat Pilipino. So tama si Robert, maging matalino, Duterte 9 sa Senado ngayong May 12, 2025. Ano po yun, Robert? Sorry. Kinakampanya na po, kinakampanya po kayo sa kanila. Sige, maraming salamat, Robert. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Ang next natin, si Zach. Zach. Assalamualaikum, Sir Senador. Isang kapwa nating Pilipino sa kamay ng mga banyagang mahistrado. Kaya ka naiiyak. At mas marami ang katulad mo kesa doon sa mga Pilipinong tumatalikod sa kapwa nila Pilipino at ginagawang mistulang handog o alay ang kanilang kababayan tulad ng ginawa nilang pagtalikod kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat sa iyo. Mag-iingat ka dyan sa Batangas at ipangampanya mo rin ako sa lahat ng kilala dyan at sa iyong lalawigan sa Quezon. Thank you. Thank you, TW. Thank you. Mabuhay ka. Ang next natin si April. Bumalik na po yung isa pang pahina. Pasensya na kayo. Hindi ko alam kung sadya yun. Natatakot siguro sila dito eh. Ayaw nilang pakita. Wala na po. Ito na talaga ang direksyon ng sambayan ng Pilipino. Duterte 9 sa Senado. Ito na po yan. Tuloy-tuloy na po yan. Huwag po tayong magpapabudol muli. Itong grupong ito, sigurado po kayo rito. Ito po ang inyong tulungan. Ang Duterte 9 sa Senado. Si April Girl, kayo na April Girl, pwede na po kayong mag-join. Pwede nyo nang buksan yung inyong camera at unmute yung inyong mikropono. Using ko lang po ito Kay Jenny Alvarez, maliho, marites ka rin Jenny. Ang tinakpan ko ito, yung blanco. Sabi ko sa iyo, Jenny, dito sa aking pahina, tamang informasyon. Bawal dito yung mga peking hirit na kagayan. Ang tinakpan ko ito kanina. Kasi may blanco. Ngayon, you're suggesting na may tinakpan akong kandidato. Ayan, magic, hindi ba? Tinanggal ko yung daliri ko, yung mic ko, may binibintang ka, may pinagtatakpan na wala. Presentation. Pero kung okay sa inyo yung ganyan, di pwede rin naman. No? So yan, malinaw ho yan. So si April Girl, hi April, andyan ka pa ba? Nawala si. Punta tayo kay, sinong next? Sinong next? Paki-check. Si Chi Silva, hi po from Osaka, Japan. Maraming salamat. Kay Ruel, si Puching Akot, Coach Buji, maraming salamat. Kay, yung isang araw, babatiin ko pala natin ito yung overseas Filipino worker. Magaling po ito, si Romeo Ogong TV. Huwag po natin kalilimutan, Romeo Ogong TV. Ating nakasama doon sa isang ginawa nating malaya at payapang pagkilos. Yan po. Mosimo. Si? Mosimo. Ay, Mosimo. Ikaw muna, Mosimo. Mosimo, pakibuksan ang camera at pwede mo nang i-unmute. Ayun. Yes, good afternoon po, Atty. Nick Rodriguez. Good afternoon, Mosimo. Nasaan ka? Sabi ko lang po, sa mga kababayan natin, yes, good afternoon po, Atty. Nandito po ako sa Bulacan, sa Pandi, Bulacan. So, masasabi ko lang po sa ating mga kababayan,
para may umagang pagregalo po natin kay Tatay Idigo na makauwi na po siya sa Pilipinas. So, bago tayo pumunta sa mga presinto, ilista na po natin lahat ng pangalan ng PDP at huwag na tayo kumuha ng mga binibigay sa mga eskwelahan. Dapat meron na tayong big na papel, nakasulat na sa papel. Para nang sa gano'n, pagdating mo doon sa eskwelahan, dire-diretso na tayo sa presinto nating puputukan. So yun lang po. Mabuhay po lahat ng PDP, mabuhay po si Atty. B. At sana manalo po lahat ng ating kandidato. Yun lang po, Atty. Maraming salamat sa iyo, Mosimo, mula sa Pandi, Bulacan. Maraming salamat, Mosimo, ating kababayan dyan naman sa lalawigan ng Bulacan. At ginakamusta ko rin ang mga taga-bayan ng Santa Maria, Bulacan. Mabuhay po kayo at patuloy po ninyong tulungan ang inyong lingkod number 56 sa Balota 56, Atty. Vic Rodriguez, Senador po ninyo. Salamat. At kamusta lahat ng taga-Pandi, Bulacan. Next natin, thank you. Next natin, I see Banateros, La Army. Hi, Banateros, La Army. Sa TikTok and YouTube po. Senator, you're my senator now. Thank you. I'm very proud of you, sir, kasi you fight for us and I stand for you. And making sure, sir, support you in all my family and also the PDP. I was there in the proclamation ng sa Gales, nakikita, share pa nga tayo. I'm one of the dagger, but I'm OFW for 15 years. And on lahat ko ng OFWs na supportahan ka, lahat ng mga kaibigan ko, sinagyan ko na support according to and all the meaning senators. Masasabi ko lang mga kababayan, lahat sa mga OFW na mga bago ko, kumato po kayo po yung matakot. Kumato po kayo ng matakot natin. Yan po yung power natin. Pero huwag kayo matakot. We have to fight for this. Ito yung power natin sa main block. We have to vote na PDP straight to 30-10. Kung ayaw nyo na magtagdag, sila okay na lang. Basta focus tayo sa PDP natin senators. This is the best meet that we ever had for natin. Ito, alyansa ay wala na yan. Kita ko sa mga survey na nangunguna ang PDP. Pero sa kalapapila, okay lang yan. Kabilang survey yan. Pero at tunay ng survey mga kababayan sa amin ng mainland, yan ang power natin on the direct support. And don't forget, Atty. B, kailangan natin siya. Dahil pinagpagaling ng tao na tao yung malinis, is for the good. And sir, Atty. B, because dito sa barangay namin, kasi my mom is a senior citizen president dito sa District 4, dito sa barangay namin sa Quezon City, from Quezon City. At nakikita ko wala masyadong PDP ko. Ano po ba kung makatulong i-check na po ang Quezon City? Gusto ko volunteer para sa PDP para sa inyo. To promote my life history in the Philippines. Kasi ako nandito, makamoto pa ako. Ako nakalis sa bansa. Gusto kong tumulong sa inyo and to promote the PDP. How can I help you, sir? Nandyan po. Nandyan po yung ating mag-connect po kayo sa ating email. Yung nandyan po sa isang pahina doon sa ilalim. Yung connect, ang email po natin, small caps po lahat, connect@attorneyvicrodriguez.com. connect@attorneyvicrodriguez.com. Magsabi po kayo ng mensahe doon at meron pong tutugon agad doon. Thank you sa iyo. Personally po, father ko, kausap ako kanina, sabi niya, gusto ko tumulong sa PDP. Ay, marami siya senior member. Sabi ko, ano na tayo sa PDP na magpapagpapagay, straight lang tayo sa focus na tayo sa PDP senators. Kaya kailangan namin ng kasabi na share down nila sa mga senior citizens at sa barangay. Personally, at apparently, I will promote to voluntarily with you and the other PDP senators. Kasi wala talaga sa lugar natin sa District 4, barangay sa Martin de Porres, Quezon City. Maraming po natin ito dito. Alam ko po yung lugar na yan. I-kampanya nyo na lang po kami
sa inyong pagla-live at yung house-to-house at pakikipag-usap. Yung mga ma'am, sandali lang po. Yung mga tarpaulin, kaya wala po kaming gaano yung makitang tarpaulin. Iilan na nga lang po yung tarpaulin namin, tinatanggal pa. Yan ang masaklap na katotohanan. Yung mga nag-donate sa amin, siyempre, pinapahalagahan namin ang kada sentimong kanilang tinutulong sa pamamagitan ng tarpaulin. Pero nakita naman namin yung estilo ng kalaban, basta't miyembro ka ng Duterte team, tatanggalan ka ng tarpaulin. Kaya ang gawin po natin, direksyong pakikipag-ugnayan na lamang, kagaya po ng gagawin ninyong tulong sa paglalagay. Ano? Tingnan po natin, ay isasangguni po natin sa naggagawa ng mga schedule. Ano? Thank you, ma'am. Marami pong salamat. Mag-email po kayo doon sa... Marami pong salamat. Mabuhay po kayo. Thank you, thank you. Salamat po. Salamat po. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Yung po yung isang paliwanag kung bakit wala gaanong makita yung ating mga kababayan, ating tarpaulin, bukod po sa ilang piraso lang yung ating tarpaulin, marami pong tumutulong at nagpapa-imprenta sila na. At kaya lang pagdating po talaga tinatanggal, lalo na yung aking mga tarpaulin, mukhang meron talagang operation. Pero ang gawin po natin, kung may nais po magsabit, sabit na po natin diretsyo sa bahay ng mga nais bumoto sa akin at tumutulong sa akin. Maraming salamat sa iyo, Banatero. Sino yung last natin? Habang may oras pa. Ma'am, pagbigyan daan po natin yung iba. Meron pa po nakapila. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, meron pa po nakapila. May nakapila pa pong iba. Pagbigyan daan po natin. Salamat po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you. Si Lamiorn, kayo na po, Lamiorn. Yung isang nakapila, anong pangalan? Lamiorn. Habang kay Nito Liza Rom, maraming salamat. Kay Doña Rita, no worries, nagpagawa kami dito ng tarpaulin para sa inyong lahat, yung Duterte 9. Salamat po, salamat. Kay Jen Florentino, ingat po sir, God bless you. My family will vote for you. Straight kami sa inyong Duterte 9 senatorial candidates. Si Ford Kuya CJ, I will vote for you, Attorney Vic. God bless you po. Maraming salamat. God bless you too. Kay Victoria Dael, PDP straight po tayo. Kay RA React, hi, hello. Sa Kalasyaw, si Emmanuel de la Cruz. Mabuhay ka, Attorney Vic. PDP laban kami dito sa Kalasyaw. Maraming salamat. May nagme-mensahe po na kung maaari din kami makapunta at makakampanya sa Binyan, Laguna. Ipaparating ko po lahat ng nagre-request na kami ay mangampanya sa inyong mga lugar. Sisikapin po natin, again, as I have said today, is already April 4. Masyado pong mabalis yung panahon, Abril na, at a little over a month to go, tayo po iboboto na. Tulungan niyo po ang aking pangangampanya. Ito pong aking ginagawang paglalay, malaking bagay po ito. Higit po tayong maraming naaabot. Hindi lamang sa isang distrito, sa isang munisipyo, syudad, probinsya o rehiyon, kundi worldwide po ito dahil pati ang ating mga kasamahan na Filipino migrants at overseas Filipino workers ay nakakasali at nakakapag-live pangaho paminsan-minsan. Kanya ang akin pong pakiusap sa inyo pong pagtulong na pangangampanya sa akin, sana ho ay ma-share din po ninyo ang aking pahina. Kanina po ay nasa almost 2,000 plus na yung ating live viewers, yung ating nakikita sa Magic Eye. Subalit biglang nawala yung ating koneksyon, ayoko naman mag-isip ng kung ano pa man, pero naibalik ho natin. Sana ho ipatuloy ninyong i-share
ang aking pahina at patuloy ninyo akong aktibong ipangampanya sa lahat ng inyong kamag-anak, kaibigan, kaskwela, kaklase, katrabaho, kakilalang mga Pilipino saan man pong panig ng Pilipinas at saan man pong panig ng mundo. Ulitin ko, kinakailangan po natin ng numero, sapat na numero sa Senado. Tulungan po ninyo yung Duterte 9 candidates at dalhin po ninyo sa Senado at ngayong 2025 pag tayo po'y nagkaisa at ilagay ang mga tamang tao lalo na sa Senado, posible po ang pagbabago. So si Alan Yumol, opo, maraming salamat. Kay Ellen Linsangan Castillo, kay Estrella Paran Vlog, kay Lilet Carbonilla, hindi ka pa nag-file, attorney, binoboto na kita. Naku, salamat Lilet, pero lalo na ngayon na tayo nakapag-file na. Kay Mary Charles M. Picarso, number 56, paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo ang ating numero, napakadaling tandaan, 56, hindi po siya pabigat, hindi siya utang. Tratuhin po natin pare-parehong puhunan patungo sa mas mabuting Pilipinas na mayroong transparency, accountability, peace and security ang pamahalaan at ang gobyerno. Hindi po tulad ngayon na salat tayo sa transparency at accountability. Yan naman ang ating hinihingi. Kaya nga po natin inihabla yung gobyerno at hinihiling sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional yung 2025 budget. Bakit? Hinajak po kasi ng vice camp yung NEP, yung panukalang budget ng gobyerno. Ang problema, alam naman ng administrasyon ni Bongbong Marcos na hinajak yung kanyang NEP, pinirmahan pa rin at naging batas nga, naging isang ganap na batas itong 2025 national budget na ating ngayon kini-question sa Korte Suprema. Base nga po kasi yung kanilang pinasang budget sa mga napakaraming patlang, napakaraming blanco sa Vice Camp report na ratified, approved, signed, and filed. Mantakin ninyo, 3.326 trillion pesos na budget. Ang, 6.326 trillion pesos na budget. Pinasa base sa Blancong Bicameral Conference Committee report. Nasaan yung transparency? Nasaan yung accountability? Ang inilalaglag yung mga empleyado ng miyembro daw ng Technical Working Group ng Senado at ng mababang kapulungan. Kawawa naman itong mga matitino at matatapad nating empleyado ng gobyerno dyan sa mababang kapulungan at sa Senado. Kayo na nga ang nilalaglag ngayon dahil sa kasakiman ng mga tiwaling mambabatas diyan sa Kongreso. So may pagkakataon po tayo na ipalabas at ipadama ang puot at hagupit ng mamamayang Pilipino. Gamitin po natin ang kapangyarihan ng balota ngayong May 12, 2025. Vote straight Duterte 9 sa Senado at ating labanan ang pagtatangkang nakawin, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo gamit ang huwad na impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Labanan natin itong mga elitistang politiko, labanan natin. Huwag nating isuko ang sagradong mandato ng wag po natin isuyan. Kay Wowie Rigor, Attorney Vic, suporta po kami sa inyo. Maraming salamat. Joanna Stephen, Attorney Vic, ang dapat sa Senado, straight PDP. Marami pong salamat. Naguluhan, si John Rago, naguluhan kami, sabi, bakit siyam na lang? Kasi po, ito po yung meron pong ginawang pagtitipon kami kagabi, yung mga kandidato at pamunuan ng PDP. Tayo po ay adopted ng PDP. Ako po ay independent candidate. Kasama ko ang hakbang ng may isog at napakaraming may isog na Pilipino. Pero tayo po ay adopted dito. Ito po yung final. Siyam po ito. Kung meron po kayong nais idagdag na isa,
maaari po personal choice niyo po yun para po malinaw. Kasi kanina, meron pong nagsabi na may tinatakpan daw po kandidato. Kaya ko lang po ginanyan para naman maganda yung presentation. Pero para hindi tayo pinagbibintangan, yan po yan. Ito po, no? Linaw-linaw dito, this space is intended for local candidates. Dugtong nyo na lang po kung sino yung inyong kandidatong lokal. Pero siyempre, dapat yung sumusuporta, nagmamahal at nagtatanggol kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag na po ninyong pabalikin sa pwesto lahat ng kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi man po kayo minunsulta, basta na lang sila pumirma. Napakahalagang dokumento po yung kanilang pinirmahan. Hindi po basta-basta, hindi ordinaryo. Hindi po kayo kinonsulta. Kaya nga sila ay representative. Kinatawan lang natin sila sa Kongreso. Hindi sila ang ating amo. Sila ay ating trabahante. Sila ay ating empleyado. Sila ay sumasahod galing sa buwis nating mga Pilipino. Kung hindi kayo kinonsulta ng ating mga representante, sisantihin nyo na po silang lahat ngayong darating na May 12, 2025. Huwag po kayong magpapadala sa akap, sa ahik, sa ayuda, sa suhol. Kunin po ninyo pag sila'y nag-alok at namigay ng pera. Kunin ninyo. Pera nyo po iyan. Pero hindi po kapalit niyan ang inyong dangal, ang inyong dignidad, ang inyong pagkatao, ang inyong boto, at ang inyong pagiging Pilipino, 10 ng inyong pamilya. Iboto po ninyo ang Duterte 9 sa Senado. Ako po'y number 56, 56. Number 56, Attorney Vic Rodriguez sa Senado. Kay Davy and Donai's vlog. Yun po, nasagot ko po yung inyong tanong. Nasa sa inyo po yun kung meron kayong nais idagdag. Basta ang aming pong panawagan, yung kolektibong panawagan, nung siyang nakasama ko sa PDP, yung Pilipinas Duterte pa rin, tulungan po ninyo kaming lahat. Dalhin po ninyo kami sa Senado, kailangan natin mabago ang maling direksyon ng ating bansa. Kinakailangan po natin yan sa Senado nang sa ganon. Maituwid natin yung maling direksyon ng ating bansa. At sa mga darating na araw, pag-uusapan din po natin yan. Mainit din tinatalakay yung maling prioridad na wala kang mapakaing murang bigas. Sa iyong mga mamamayan, meron kang planong bumili ng F-16 fighter jets, 20. Para saan mo gagawin yung 20 yan? Saan mo gagamitin? Akala lang ninyong marami yung 20. Pag tayo'y sumuong sa isang armadong digmaan, in just a matter of minutes, swerte na kung tumagal ang isang oras, ubus po yung 20 yan. Ubus po yan, konti po yan. Pero sa isang bansa, na kagaya nating hindi naman mayaman, napakalaking pera po, nung $5.58 billion, igamitin na lang natin yung pampakain sa nagugutom na mga Pilipino. Pakainin natin ng murang bigas, murang manok, murang baboy, murang isda, murang gulay. Hindi naman nangangata, hindi nangunguya, at hindi nalulunok ang bala at mga gamit pandigma. Hindi po yan ang kinakailangan ng mga Pilipino. Ang issue po pa rin ngayon ay ang laganap na kahirapan, laganap na kagutuman, ang pagkalat ng droga at pagtaas ng kriminalidad, ang inflation at higit sa lahat ay ang korupsyon. Yan po ang usapin, yan po ang tunay na dapat nating harapin at maglunsad tayo ng gera. Gera laban sa kahirapan, gera laban sa kagutuman, gera laban sa korupsyon, gera laban sa inflation. Yung gera po na magbibigay ng buhay. Yung gera po na magdudugtong at nakakabuhay. Hindi yung gerang gamit
ang mga armas at mga military weapon, wala pong panalo dyan. Hindi po yan ang kailangan ng Pilipino, ang kailangan ng ordinaryong mamamayan, yung pagkain at makakain. Yan po yung gerang hinaharap ng bawat Pilipino na makapag-uwi ng pagkain kanilang iuuwi sa kanilang pamilya at pagsasaluhan sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Yan po ang mga dapat nating gamiting batayan sa pagpili ng ating mga leaders ngayong May 12, 2025 election. Tulungan niyo po ang Duterte 9 candidates, dalhin po natin sa Senado. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez. Number 56 sa balota, 56. 56, madaling tandaan, number 56. Puhunan po patungo sa isang gobyernong may transparency, accountability, peace, and security. Pakitulungan po ninyo ako mangampanya sa inyong mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, kaklase, kaskwela, kapitbahay, at kung sino-sino pang Pilipinong inyong makakapag-ugnayan saan man pong panig ng Pilipinas at saan man panig ng mundo. Ako po muli, Attorney Vic Rodriguez, Senador ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat sa inyong pong pagpapahintulot na magkasama-sama tayo ngayong araw na ito, April 4, at sana yung mga pauwi na mag-iingat po kayo sa biyahe, yung mga patungo pa lang sa trabaho, saan man pong panig ng mundo na ating mga kapwa Pilipino, mag-iingat po kayo. At patuloy po ninyong isama sa panalangin, unang-una ang kaligtasan, kalusugan ni Pangulong Duterte at ang hiling sa dakilang lumikha na sana ay makauwi na sa lalong madaling panahon si Tatay Digong. Let's bring home Tatay Digong. Sana ho'y magtulong-tulong tayo sa panalangin na ito. At siyempre, ipanalangin po natin ang ating bansa. Ipanalangin po natin ang bawat Pilipino, ang bawat pamilyang Pilipino. Ipanalangin po natin ang kapayapaan. Hindi po natin kinakailangan ng digmaan. Wala po tayong kapanapanalo. Ulitin ko, ang kailangan natin mga Pilipino ay isang digmaan o gera laban sa kahirapan, laban sa kagutuman, laban sa kriminalidad, laban sa illegal na droga, laban sa inflation, laban sa korupsyon. Humingi tayo ng transparency and accountability. Kinakailangan nating itaguyod, galangin, respetuhin ang ating saligang batas. Huwag nating kalilimutan yung mga mambabatas na bumoto para sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag na po natin silang pabalikin sa pwesto, sisantihin nyo na po mamamayang Pilipino. Huwag po nating kalimutan kung paano linipastangan ang ating sariling batas at ang karapatan ng kapwa nating Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo nung siya ay ginawang handog sa naglalaway na kamay ng mga banyaga diyan sa ICC. At huwag po nating kalilimutan kung paano sinalaula ang ating saligang batas at ang pera nating mga Pilipino sa maling pamamaraan ng pagpasa ng 2025 national budget. Hanapin natin at protektahan ang pera ng mamamayang Pilipino na nagmumula sa buwis na ating binabayad. Nasaan ang pera ng PhilHealth? Bakit zero budget ang binigay sa PhilHealth? So yan po yung ating talakayan ngayon, Duterte 9 sa Senado. Jolia or Julaya OFW, Solid Duterte pa rin. Maraming salamat. Si M.A. Reeves, salamat sa iyo. Kay Alan Baluran, number 1 ka sa boto ko, survey. Maraming salamat sa iyo, Alan. Let's go, Duterte lineup, sabi ni Raisin. Kay Jala OFW, sir, shout out. Kamusta po kayo? Yung Jala OFW. Kay Maceda Lacwaren, Jerton Baclac, Bold Straight, sama-sama po tayo. Maraming salamat sa iyo. Kay July, sa tulong ninyo, pagbantayan natin yung darating na halalan para hindi tayo madaya kagaya ng sinasabi ninyo.
Si Bernie, attorney, ang galing po niyo, maraming salamat. Kay Ruelin Tiangco, maraming salamat. CDO, attorney, Vote Straight, PDP, maraming salamat sa mga taga CDO. Kay Ilaha Ilala, number 1 ka sa listahan, Attorney Vic Rodriguez. At kay sino ito? 24 Gives Divine Bench. 24 Gives Divine Bench. Ang daming hulog nun. 24 Gives. Kay Arnold Patena, number 1, Attorney Vic, maraming salamat. Si Rich Cads, number 1 ka din sa akin, Attorney Vic, salamat sa iyo, Rich. Kay Boyet Guevara, shout out Senator Vic, number 1 po kayo sa amin dito sa Tondo, Manila. Maraming salamat sa mga taga Tondo, Manila. Tulungan po ninyo ako, ipangampanyan niyo po ako, iboto niyo po ako kasama ang aking mga kasamahan na Duterte approved, endorsed, and certified senatorial candidates. Kay Sharon Sangalan, kay Joey Jimenez Solid Duterte po sa Zamboanga City. Ano ibig sabihin niya? Na-take down. Na-take down ang page ni Joey. Meron pong information na yung page ko, yung Joie de Vive ni Joey Cruz ay na-take down. So makikita natin dito, patuloy yung suppression na nagaganap at bawal na magpahayag ng honest dissent laban sa mga maling polisiya o pagmamalabis ng gobyerno o ng mga taong gobyerno. Kaya maging vigilant po tayo, maging bahagi po kayo patuloy ng mga ganitong uri ng talakayan na kung saan ay tamang impormasyon lamang ang ating pinag-uusapan. At yung mga nagpapalaganap naman po ng ganitong uri ng suppression, tinitake down yung mga page ng mga kritiko. Pilipino po yan eh. May karapatan po yan. At ang kanila pong opinion ay opinion nila. Kung hindi kayo sang-ayon, huwag ninyong pakinggan. O dili kaya, humanap kayo ng isang pahina na walang gawin kundi araw-araw, 24 oras magdamag. Bawat segundo, bawat minuto ay pinupuri kayo. Pero yung nais magpahayag ng kanilang saloobin, huwag po ninyong takutin, huwag ninyong parusahan, huwag ninyong i-take down yung pahina sapagkat yan po ang tunay na diwa ng demokrasya. Yung mapakinggan mo, hindi lamang yung gusto mong mga pananagta, kundi pati yung mga batikos o pagpuna sa iyo. And you just have to take it all in positively para higit pang mabuti at bumuti ang inyong pagsisilbi sa mamamayang Pilipino. At the end of the day, kayo po'y trabahante ng mamamayang Pilipino. Ang sahod po ninyo ay nagmumula sa buwis na binabayad ng mga Pilipino. Kanya dapat kayo makinig at hayaan ninyong magpahayag at magkaroon ng kalayaan ang bawat Pilipino, bawat grupo, bawat partido ng isang payapa at malayang pagtitipon kung saan malaya din silang magpahayag ng kanilang saloobin, paborman ito o pagbatikos sa mga nasa pamahalaan. Julio, maraming salamat sa inyong pagsali ngayong gabi. April 4, mag-iingat po kayo. Ako po muli, si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa Balota. Tulungan po ninyo ako na ipangampanya po ninyo ako. At pagdating po ng May 12, tulungan po ninyo ako, iboto po ninyo ako. Number 56, 56 sa Balota, Attorney Vic Rodriguez, Senador, Pilipino, abogado, may lahat.